Good morning po, PDs. TV5 po at Philippine News Agency. Ang tanong ko lang po sa inyo yung ano po yung pinaka-official information maaaring kumpirmahin po ng inyong tanggapan kaugnay po doon sa binanggit po nyo na insidente ng pagkalunod. O yung nga po, kahapon nga po, alas 2:40 ng hapon ay nagkaroon po ng team activity ang mga players doon po sa may harap ng beach resort. At base po sa license ng ating mga nakausap na kasama nila, ay meron po silang activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Doon po sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malalim na lugar. At doon nga po, bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. So, may mga kasama po sila na tumulong at meron din pong lifeguard ang nasabing resort at sila po yung tumulong. Pero po sa kasamaang palad nga ay nasabi nga po yung dalawang players natin. Opo, kasama po yun sa activity nila at ito po actually ay may mga series na ng ganitong team activity yung grupo na ito. May mga series na po sila. Ibig sabihin po, hindi lang po ito ngayon lang. May mga nakaraang taon po, may mga activities na sila. Sa nasabing resort lang din. Kaya nga po, sa tingin po natin ay alam nila yung sitwasyon sa lugar na yun. Kaya po sila ay ginagawa nila yung usual na activities nila na ito. Based po dun sa SMS na natanggap ko ay pasado alas 5, 5:20 to be exact, yung pong pagresponde ng mga respondents. What I mean is the MDRMO and the Quick Response Team and the PNP. If I am right, what time po yung talagang time na nagresponde out of alas 2 ng hapon pasado nung mangyari yung incident. What I am looking here is the time element. Si Chief of Police po ng Dipakolo, kasama ko rin ngayon. Siya na po yung magpapaliwanag dahil sila po yung unang responder sa lugar. Good morning po sa ating lahat po. With regards po dun sa question nyo dun sa response po natin, ano po. Actually, tumawag po ang MDRRMO about 3:15 p.m. sa PNP. So, immediately after receiving the call po, nag-respond na po yung ating mga police po dun sa lugar na pinangyarihan. 3:15 po. PD Michael Taroma po from Philippine Information Agency. PD, paano po tumugon at nagbigay ng tulong ang mga otoridad noong nangyayari po ang insidente at pagkatapos po ng insidente? Po, yung nga po, pagkatapos na matanggap ng Dipakolo MPS yung tawag, ay agad-agad naman pumunta yung ating mga kapulisan. Kasama na rin po yung MDRRM po ng Dipakulaw at yung Philippine Coast Guard. So yung nga po, ang medyo ano po rito kasi yung lugar ay private. So medyo yung ating pong mga kapulisan ay medyo malayo ito mula sa stasyon. Pero ganoon pa man ay nakapag-respond din naman po agad at sabi ko nga po yung kasama nila andun naman, pati yung lifeguard ay andun naman. Pero maaga po yung ginawa nilang responde. Pero yung nga po sa kasamaang palad ay meron pa rin tayong nasabing mga kasama. Yung action po ng PNP, immediately naman yan, pagkatawag ay nagpa-respond na agad tayo, pati yung Coast Guard, saka yung MDRRM.
po, lahat naman po ng ahensya na dapat tumugon sa mga ganito pangyayari ay nakikipag-usap sa atin. Meron po tayong coordination sa kanila palagi at meron pong initiative or action taken ang Dipakalaw LGU na magkakaroon sila ng comprehensive inspection and investigation sa lugar na ito para po mas makita natin kung ano yung nangyari at mapagandaan pa yung mga susunod na mangyayari para po maiwasan yung ganitong klase ng insidente. For clarification din po, pwede po bang malaman namin kung mayroong tumugon mula dun sa resort owner na kanilang lifesaver? I think may yung lifeguard nila. Na hindi po ba ang Dipakulaw ay mayroon din silang ordinance or I should say parang local ordinance na dapat ang mga resort owner ay merong ganun lifeguard. Tama po, base po sa pakikipag-usap ko personally doon sa management ng resort, ay dalawa po yung naka-standby nila na lifeguard. Dalawa po. Ang ginagamit po nila dyan ay yung surfboard kasi yun po ang mas appropriate na gamitin kasi nga po yung area ay surfing area. Opo, nakatago naman po sila. PD, mayroon po bang mga safety advisory at mga babala na naibigay po sa lugar bago po mangyari yung insidente? Opo, base po nga po sa pakikipag-usap ko sa management ay marami po silang mga safety precautions na ginagawa. Meron po silang mga syringes doon kung ano yung dapat gawin, ano yung mga safety tips na dapat gawin ng ating mga nagkakaroon ng mga activity sa dagat. So, meron naman po. Meron po. Yung nga po, may pang ilang activity na po ito nila sa same resort. Kaya po talaga pong alam nila yung mga kondisyon ng dagat at ano yung mga dapat gawin habang may mga activities sa dagat. Tama po yun, meron po tayong tourist police unit. Naka-deploy po ito dito sa atin sa may SETA, sa may Balarin, surfing area natin dito sa bayan ng Tingalan at doon sa barangay Dirajawan sa Dipakolo din. Ito pong lugar na ito, which is hindi po masyadong maraming tao. Pero po, pinupuntahan po natin ito. Kakatapos na po ng Oplan Sumbak natin sa verification. At yan po ay kasama sa iniikutan natin kasi kasama po yan sa mga pinupuntahan ng ating mga turista. At dire-diretso naman po yun, dire-diretso. Kaya nga lang po, yung pong activity ng mga teams ay private. Kaya nung ano po na yun, yung lugar na yun ay talagang hindi inasahan na may mga ganitong pangyayari. PD, sa kasalukuyan po ba mayroong mga hakbangin na ginagawa ang PNP upang mapaigting pa yung pagbabantay dito sa mga lugar kung saan may insidente ng mga pagkalunod? Tama po yun. Yun po ang ating ginagawa na koordinasyon at pakikipag-usap sa siyempre po sa ating mga rescue teams at yung mga owners ng resorts, mga management ng resorts ay pero po tayong ginagawang meeting sa kanila. At ayun nga po, katapos na po ng summer vacation at nakipag-ugnayan po tayo sa kanila at pinapaalala na bantayan yung ating mga turista, bigyan lagi, palalahan lagi, lalo na po yung mga naliligo sa dagat.
Lagi po yan. Meron po tayong regular na meeting sa kanila. At siyempre po, kasali talaga sa ating probinsya yung pagiging tourist center, tourist attraction, yung mga dagat natin. Lagi po kasama yan sa mga series ng meetings namin with the rescue teams. Kasali po lagi yan. I use that as a story. Yung mga incident nga ng droning, especially dito lang sa Sabang Beach, talagang napakarami nung summer. So, itong mga insidente nito, paano natin mapapaigting pa yung pagtatalaga ng mga tauhan dyan para magbantay, matyak na merong mga lifesaver na pwedeng tumulong sa ating mga, especially yung mga turista. Karamihan po mga turista, bakasyonista, yung mga biktima, sir. Yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila, yung mga beach resort owners and management ay kasama po lagi yan na pinapaarahan natin sila na yung ating area ay siyempre po maraming lagi naliligo at isa sa nasabi natin na dapat maging paghahanda nila ay yung magkaroon lagi ng mga lifeguards. Ginagawa naman po nila yan. Tama po yun. Meron po tayong kaugulang ordinansa dyan na lahat dapat ay merong mga lifeguards. So kasali po lagi yan. Okay, Colonel, bahagi ba ng tungkulin ng PNP yung pagtingin doon sa mga establishments, particular sa mga tabing dagat, na may existence ng mga current na sila i-check doon sa every time meron silang mga turista sa kanilang mga lugar. Tama po. Dito po sa atin sa Aurora PPO, meron po tayong may mga nakastandby po tayo ng mga tourist police unit sa mga pinupuntahan ng ating mga turista. At meron po tayong ginagamit na megaphone para po pag may nakikita yung mga tao natin na may mga current sa dagat ay pinapalipat po sila through megaphone. So, lagi po yan. Tuwing pong meron po kami na-establish na swimming peak hours, sa umaga po, yan yung alas 6 hanggang alas 9. Sa hapon naman po, alas 4 hanggang alas 6. So, andyan po lagi yung mga tao natin na aktibo po, na umiikot, nagbabantay at nagpapaalala sa ating mga resort owners, management na tingnan laging alerto yung ating mga lifeguards. Wala na ho ba? Kung mayroon pa ho bang katanungan, kung meron pa, I will give one last question kung wala na. Sum up na po natin. Message mo. Or final message po. Yung nga po, ang pamunuan po ng Aurora PPO ay lubos na nalulungkot sa tragedy na nangyari na ito sa aming probinsya. At siyempre po ang aming pakikidalamhati sa kaibigan, kakilala at mga kapamilya ng ating mga nasuming at players. So, base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So, natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito. Kaya po, nais po namin paabot sa publiko na ang Aurora po ay nanatiling ligtas, mapayapa at kahanghang destinasyon para sa ating po mga turista. Yung alam po, atin pa rin po pinapaiting ating presensya sa mga lugar na ito at yun po ating pakikipag-ugnayan sa mga resort owners and management, sa ating po mga LGUs, sa mga rescue teams, sa mga
law enforcement agencies katulad ng Coast Guard, ay lagi po natin ginagawa. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagbabantay, kasama natin sila at sana po ay tayo po ay maiwasan na po yung kung ano yung mga makalat na impormasyon na baka po ito ay mali. So, bilang tulong na rin po sa sa pagdadalamhati ng pamilya, iwasan na po natin ito para po na rin sa kanilang katahimikan. So, yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat. That ends our press conference for today. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. God bless us all.